Sa umagang ito, tayo ay makakapakinig ng isang pahayag pangmadla. At ang ating inimbitahang tagapagpahayag sa umagang ito ay si Brother Romel Galvez galing sa Merville Congregation. At ang kanyang paksa, bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, sino ang karapat-dapat dito? Ulitin ko, bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, sino ang karapat-dapat dito? Atin siyang tawagin. Bagong sanlibutan. Kapag nadirinig natin yung salitang bagong sanlibutan, ano ba yung nadarama natin doon? Di ba, gano'n na lang yung pananabik natin, yung pagnanais natin na sana dumating na itong bagong sanlibutan? Pero bakit ba gusto natin na dumating pa ito? Hindi ba pwede yung mga pangarap, tunguhin, mga ambisyon natin, sa sanlibutan na lang natin ito abutin? Bakit kailangan pa na ipanalangin natin na at asamin yung pagdating na isang bagong sanlibutan? Well, hindi katakataka kasi yung mga tao sa buong daigdig, balisang balisa at takot na takot. So saan ba sila natatakot? Saan ba sila nababalisa? Kasi sa kabila ng mga pag-uusap sa panukala hinggil sa pagbabago sa daigdig, nariyan pa rin yung mga pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan. Isipin natin bagamat may mga astronaut na nakakapupunta sa ibang part ng universo, yung mga tao nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Nakapagtatayo tayo ng mga building o mga establishment sa mga dagat, pero kung papansinin natin, pag dumating yung kalamidad, pag nagkaroon ng lindol, hindi pa rin makontrol ng tao. At totoo, libo-libo ng taong namamahala yung mga tagapamahala sa sanlibutan ito. Maaasahan ba natin na kaya nilang ibigay yung isang bagong sanlibutan? Well, in fairness sa kanila, may mga pagbabago naman. Halimbawa, before, baka noong mga 1960s, 1970s, kapag mayroong mga may sakit sa probinsya, saan dinadala? Di ba, dadalhin dito sa Manila kasi narito yung mahuhusay ng mga ospital. Pero dahil doon sa pamamahala ng tao, nagkaroon na rin ng mga general hospital, district hospital sa mga probinsya, kaya yung mga may sakit, doon na lang dinadala. Tapos, kapag tayo noon ay magbabiyahe mula Manila to North, di ba ang tagal-tagal ng biyahe, tapos kadalasan rough road yung mga kalsada. Pero dahil sa pamamahala ng tao, nagkaroon ng improvement. Nagkaroon na ng mga airport, nagkaroon ng mga highway, mga bypass, na tumutulong para mapabilis yung pagbiyahe. Pero ano yung point? Ang punto, bagamat may mga pagbabago naman naganap sa pamamahala ng tao, hindi nila kayang lutasin yung pangunahing problema sa daigdig. At kadalasan ang naibibigay nilang solusyon ay mga band-aid solution na pansamantala, magiging effective, pero sa paglipas ng panahon, ang dulot pala ay mas malala na problema. Kaya ngayon, kung i-grade ni Jehovah yung pamamahala ng tao sa kapwa-tao, ano ba yung masasabi ni Jehovah? Ganito yung sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 8, verse 9. Ecclesiastes chapter 8, verse 9, ang sabi, nakita ko ang lahat ng ito at itanong ko, ang pansin ko, sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Pansinin sa panahong ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Kaya para kay Jehovah, bigo ang pamamahala ng tao na ibigay yung pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan. Ngayon, dahil ba sa hindi natin maaasahan ang pamahalaan ng tao na magbigay ng isang bagong sanlibutan, does it mean ay hanggang panaginip na lang or guni-guni yung paninirahan sa isang bagong sanlibutan? Hindi. Kasi yung soberano ng buong sansinukob na ang pangalan ni Jehovah nangako may kinalaman sa pagdating nito. Ganito yung mababasa natin sa 2 Pedro chapter 3, verse 13. Mapapansin natin, yung pangako ni Jehovah, hindi lang niya sinabi, kundi pinadocument pa niya sa kanyang bandal na kasulatan. Ang sabi, 2 Pedro chapter 3, verse 13, pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa gaya ng pangako niya.
At sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. Kaya maliwanag, ipinapangako ni Jehovah na kaya niyang ibigay, kaya niyang i-provide yung bagong sanlibutan na ipinapadalangin natin. Ngayon, ano bang credibility meron si Jehovah para pagtiwalaan natin na kaya niyang ibigay isang bagong sanlibutan? Actually, gagamit siya ng isang kaharian na tutupad doon sa pangako niya, may kinalaman sa pagbibigay ng isang bagong sanlibutan. At ang tawag sa kahariang ito ay yung Messianicong kaharian. At malinaw na ipinakita sa atin ni Jehovah kung sino ba yung kanya magiging Mesyas o hari sa pamahalaan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At ipinakita niya nung siya'y nabubuhay sa lupa kung ano bang kakayahan meron ibinigay sa kanya si Jehovah para maibigay ang isang bagong sanlibutan. Bakit? Ano ba ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa lupa? Paano tayo makapagtitiwala na kaya niyang ibigay ang isang bagong sanlibutan? Well, di pag-usapan natin yung ilang mga himala na ginawa ni Jesus para ipatikim sa atin kung ano ang kaya niyang i-provide sa malapit na inaharap. At kung ano ang magiging epekto nito para sa atin. Yung una ay yung unang ating artwork. Tingnan natin kung ano bang setting diyan. Mapapansin natin sa ating artwork na yung mga alagad, sangayon sa ulat ng Biblia, natutulog sa isang bangka si Panginoong Hesus. Kasama yung kanyang mga alagad doon sa lawa ng Galilea. Nang bigla-bigla, nagbago yung hangin sa lawa ng Galilea. At ang setting na nakikita natin ngayon ay halos papalubog na yung bangka. Sa takot ng mga apostol, ginising nila si Jesus mula sa kanyang pagkakatulog. Ang sabi niya, Panginoon, baliwala na lang ba sa iyo na mamamatay tayo? So ang ginawa ni Jesus, tumayo siya mula sa kanyang pagkakahiga at sinaway yung hangin. Sa simpleng pananalita, naging kalmado ulit yung kalagayan ng panahon doon sa lawa ng Galilea. So ano yung gustong ipakita nito sa atin? Ipinapakita nito na si Jesus Christ, meron siyang ganap na kontrol sa lahat ng puwersa ng kalikasan. Kaya kapag si Jesus na ang namamahala sa bagong sanlibutan, wala nang tulad bagyo na Yolanda, wala nang malalakas na lindol, wala nang mga grass fire, at wala na rin na mga pagbaha ang magaganap sa daigdig na ito. Pati yung problema nila na sinasabi na global warming o global boiling, mawawala na sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoong Yesus. So una pa lang yan. Ano yung pangalawa? I-flash natin ulit yung pangalawa sa ating screen. So ang setting diyan, sumusunod yung mga tao kay Panginoong Yesus. Nung sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwi na natin sila kasi dumidilim na, paggabi na. Sabi ni Jesus, wag, pakiinin muna natin sila kasi baka magutom sila sa kanilang pag-uwi. Sabi ng mga alagad, Panginoon, saan kami kukuha ng pagkain? Yung susunod na bilihan nasa malayong lugar pa. Kaya imposible na mapakain yung ganyan karaming tao. So ang sabi ni Jesus, anong meron kayo? Sa ngayon sa ulat ng Bible, ang meron lang yung mga alagad na kasama niya ay 5 tinapay at 2 isda. Kaya ang instruction ni Jesus, paupuin yung mga tao diyan sa mga damuhan, kinuha yung 5 tinapay, 2 isda, pagkatapos na nalangin kay Jehovah. Then pinagputol-putol niya, ipinamahagi doon sa mga tao na nakaupo. Ngayon, ano yung resulta? Ang sabi ng ulat ng Bible, nabusog yung mga tao na kumain. At kapag sinabing nabusog, alam natin na talagang fulfill. Hindi lang ito basta nalamnan yung sikmura. Kasi pag sinabing nalamnan ng sikmura, posible na isang tinapay o isang pandesal lang at isang mainit na kape. Pero ang sabi dun sa ulat, nabusog talaga sila. At nung tipunin nila, yung mga natirang pagkain, 12 basket na puno ang nakuha pa nila. Ngayon, baka sabihin natin, baka konti lang naman kasi yung pinakain ni Jesus. From 5 tinapay, 2 isda. Sabi dun sa Mateo 14:21, ang kumain pala na nandiyan sa ating artwork ay 5,000 na lalaki, hindi pa kasama yung mga asawa nila at yung kanilang mga anak. Kaya isipin natin,
Kung 5,000 na lalaki, tapos may asawa sila, 5,000 ulit, tigi-tigisang anak na lang, di 15,000, paano kung dalawang anak? So, humigit kumulang, nasa 15,000 mahigit ang pinakain ni Jesus mula sa 5 tinapay, 2 isda. So, anong lesson? Ipinapakita ito sa atin na sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, mawawala na ang gutom. Hindi na po problemahin ng mga head of the family kung paano natin bubuhay yung ating pamilya kasi sagot na yan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung susunod na artwork. So ang setting diyan, isang ketongin ang nag-request kay Panginoong Jesus na mapagaling siya. Ngayon, napansin ba niyo na wala man lang dalang alcohol si Jesus? Hindi man lang siya naka-gloves or nakasuot man lang ng PPE para i-protect yung kanyang sarili doon sa nakakahawang sakit na ito? Hindi. Sa halip, makikita natin, hinawakan ni Jesus yung taong pinandiririhan noong kanyang panahon. Ipinapakita lamang nito yung compassion na meron yung ating misyanikong hari. Ipinapakita din ito na sa malapit na inaharap, hindi na tayo iinom pa ng ating maintenance medicine. Hindi na tayo mag-aalaga ng ating nagkakaedad ng mga kapamilya at lalong higit, hindi na rin tayo makararanas ng karamdaman. Kasi nga sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, aalisin niya yung lahat ng uri ng kapansanan at lahat ng uri ng sakit. So tingnan natin yung susunod na artwork. So ang setting diyan, habang naglalakbay si Jesus kasama ng kanyang mga alagad, nakasalubong nila yung isang libing. Ang sabi ng ulat, na-touch yung puso ni Jesus kasi nga, yung ililibing, yung binata na supposed to be mag-aalaga doon sa kanyang nanay na byuda at may edad na. So ano yung ginawa ni Jesus? Gaya na makikita natin sa ating artwork, binuhay ni Jesus yung taong patay at ibinigay sa kanyang nanay. So anong lesson ang gustong ituro ito sa atin? Ngayon kasi, yung gobyerno ng tao, kapag namatayan tayo, ano Recording in ginagawa nila? progress. Ano ginagawa nila? Di ba, ang ginagawa nila ay papadala sa atin ng bulaklak ng patay, magbibigay sa atin ng ambag, pagkatapos papapicture, bagaman totoo, nababawasan yung kirot na ating nararamdaman, pero hindi nito maalis yung katotohanan na patay pa din yung ating kapamilya. Pero doon sa ating artwork, sa himala ni Jesus, bubuhayin niya yung taong patay. Muli natin sila makakasama, muli natin sila makakausap, muli natin sila ulit mayayakap. Kaya ano yung gustong itawid sa atin ng mga example na ito, ng mga himalang ito? Di ba ipinapakita lamang nito na dapat tayong magtiwala sa ating Diyos na Jehovah at doon sa kanyang misyanikong hari na si Jesus na kaya niyang ibigay ang isang bagong sanlibutan? Sa katunayan, doon sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, ini-encourage tayo ng ganito. Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Ang sabi, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isa-isip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang daan mo. So tayo pala na umaasam sa isang bagong sanlibutan, ini-encourage na magtiwala kay Jehovah at Panginoong Jesus ng buong puso. Ang totoo, hindi tayo iniwan ni Jesus na nangangapa kung paano tayo makakarating sa bagong sanlibutan. Sa halip, ngayon pa lang malinaw na ibinibigay niya yung mga tagubilin sa atin kung paano ba tayo mabubuhay sa bagong sanlibutan. Alam niyo ba na malaking papel ang ginagampanan ni Jesus para maitatag ang isang bagong sanlibutan? Kasi kung hindi dahil kay Jesus, hanggang pangarap na lang ang bagong sanlibutan. So bakit natin ito nasabi? Kasi meron sa ating mga taong disakdal na nagpapangyayari para maging imposible sa atin na makapanirahan sa bagong sanlibutan. Walang pinagkaiba yan doon sa pinto ng ating kingdom hall, yung ating exit door. Halimbawa, gusto nating lumabas, pero nakalak ito na wala tayong susi. Makakalabas ba tayo? Hindi. Unless, dala natin yung susi, i-unlock natin ito, para buksan, makalabas doon sa kabilang part ng ating kingdom hall. Sa katulad na paraan, pinawi ni Jesus
Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yung malaking hadlang sa pagpasok nating mga tao sa bagong sanlibutan. Ito yung kasalanan na minana natin sa ating unang mga magulang na si Adan at Eva. At dahil sa tinubos tayo sa ating kasalanan, meron tayong pribileyo ngayon mabuhay magpakilanman sa paraisong lupa. Alam nyo ba na simula pa noong 1914, mga kaibigan namin, ay namamahalan na siya doon sa langit? At ang unang gagawin niya para maitadag ang isang bagong sanlibutan ay yung binabanggit sa Daniel chapter 2 verse 44. So ano ba yung gagawin ni Jesus para itatag yung bagong sanlibutan? Daniel chapter 2 verse 44 na ang sabi, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kahariang ito ay hindi bibigay sa ibang bayan. So ang sabi ng ulat, mayroong isang kaharian na ilalagay si Jehovah sa panahon ng kawakasan. So anong purpose? Bakit ilalagay ni Jehovah itong kahariang ito? Ito yung sabi, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. Napansin ninyo, ang sabi ng banal na kasulatan, para maitatag pa lang isang bagong sanlibutan, kinakailangang alisin muna ni Jesus ang lahat na umiiral ng gobyerno ng tao sa ngayon. So, bakit kailangan alisin? So, isipin ninyo, halimbawa, namamahala sila, kasabay na mesyanikong kaharian, then nagbigay ng instruction si Jesus na dapat gawin ng bawat tao. Sa tingin nyo kaya, magkakaisa sila na susunod sa tagubiling ito? Tiyak na hindi, ano? Kasi ngayon nga, maglagay lang ng boya sa West Philippine Sea, nagre-react yung ibang bansa. How much more? Kapag yung instruction na ay manggagaling sa ating Diyos na Jehovah. Kaya para magkaisa ang lahat ng tao, kinakailangan alisin at durugin ang lahat ng umiiral na pamahalaan. At ngayon din, sa panahon nating ito, si Jesus Christ, humihirang na siya ng mga qualified brother na sinasanay sa pangangasiwa sa bagong sanlibutan. Ito yung mga hinirang ng Holy Spirit ng mga elders sa ating kongregasyon, kaya yung ating pakikipagtulungan, yung ating pagpapasakop sa kanila, ay nagsisignify na gusto natin manirahan sa bagong sanlibutan. So sa part na ito, nakita natin kung bakit kailangan natin ng bagong sanlibutan. Nakita natin na bigo ang pamahalaan nato ang ibigay ito. At tanging si Jehovah, through Jesus Christ lang, may tatamo ang bagong sanlibutan. So dakuha natin yung tanong, na yung bagong sanlibutang ipinangako ni Jehovah, sino ba ang karapat dapat manirahan dito? Well, dahil ito yung bagong sanlibutan ni Jehovah, siya lang yung mayroong karapatan na magtakda ng mga tagubilin o mga qualification para maabot ng isa. Sa katunayan, pinasulat niya doon sa ating Bible. At mababasa natin niya sa awit bilang 15, verse 1. Pero habang binabasa natin yan, pakisuyo yung pag-isipan natin yung ating susunod na artwork, yung isang embudo o funnel. Isipin natin na yung funnel na yan o embudo na yan, yan yung teksto na ating babasahin. Tayo naman, yung ilalagay ni Jehovah doon sa ibabaw ng embudo. At yung botelya ay pwedeng kumatawan doon sa bagong sanlibutan. Tingnan natin, na kapag ilagay ba tayo ni Jehovah doon sa pamantayang ito, makikita kaya natin yung ating sarili na diretso na sa bagong sanlibutan? Or along the way, makikita natin sasabit tayo at sasala doon sa qualification ni Jehovah. O di, alamin natin, ano? Thank you na sa ating artwork. Ibalik na lang natin ulit mamaya, ano? Sabi sa teksto sa awit 15, verse 1, O Jehovah, sino ang pwede maging panauhin sa iyong tolda? Sino ang pwedeng tumira sa iyong banal na bundok? Sa ibang salita, sino ang kwalipikadong manirahan sa bagong sanlibutan? Ang sagot ni Jehovah nasa verse 2 patuloy. Sabi sa 2, ang taong may malinis na pamumuhay, gumagawa ng tama, at nagsasabi ng totoo sa puso niya. Hindi siya naninirang puri, hindi siya gumagawa ng masama sa kapwa niya, at hindi niya sinisiraan ng mga kaibigan niya. Itinatakwil niya ang sino mang kasuklam-suklam, pero pinararangalan niya ang mga natatakot kay Jehovah. Hindi siya sumisira sa pangako, kahit pa makasama ito sa kanya. Hindi siya nagpapautang ng may patubo, at hindi siya
tumatanggap ng suhol laban sa walang kasalanan. Ang gayong tao ay hindi matitinag. Napansin po ninyo, na sa Bible pala natin, yung mga qualification na isinet ni Jehovah para makapanirahan sa bagong sanlibutan. Kaya kung ibabalik natin yung imbudo o yung funnel at susuriin yung ating sarili, ano yung masasabi natin? Nakita ba natin na nung ilagay tayo ni Jehovah sa ibabaw, diretso na tayo sa bagong sanlibutan? Or along the way, nakita natin na meron tayong i-refine sa ating sarili. Meron tayong kailangan baguhin at ayusin sa paraan ng pamumuhay. So tingnan natin, Salamat po dun sa artwork. So una, mga tao mapagpayapa lang ang mabubuhay sa bagong sanlibutan. Ang guiding principle ay nandun sa Micah chapter 4, verse 3, na yung gamit sa pakikipagdigma, i-convert iyan sa gamit sa pagtatanim. So, pwede nating tanungin yung ating sarili. Magagalitin ba ako? Nagtatanim ba ako ng sama na loob? Kapag ba mayroong kapatid na nakagawa sa akin ng pagkukulang, sa salita man o sa gawa, ay pinapatawad ko siya? Or tinatandaan ko yung nagawang pagkakamali ng aking kapatid, na kapag inulit niya ito, ay mas lalaki yung kasalanan niya sa akin. So ganun ba tayo? Tandaan natin, ang sabi ni Jehovah, yung unang qualification ng dapat manirahan sa bagong sanlibutan ay mga mapagpayapa. Ibig sabihin, nagpapatawad, hindi nagtatanim sa manang loob, at lumilimot sa nagawang pagkakamali ng ating kapatid. Sumunod, mga taong malinis sa moral at marangal ang pag-aasawa para mabuhay sa bagong sanlibutan. Ang guiding principle ay nandun sa Hebrews chapter 13, verse 4, na yung higaan pang mag-asawa, huwag madungisan. Ngayon, kapag sinabing mag-asawa, sa tekstong ito, ano ba yung gustong i-imply nito sa atin? So kapag sinabing mag-asawa, dapat isang lalaki, saka isang babae. Hindi pwedeng isang lalaki, dalawang babae, or tatlong babae. Or vice versa. Isang babae, dalawang lalaki, tatlong lalaki. Hindi pwedeng ganon. Kung ano ang orihinal na layunin ni Jehovah sa pag-aasawa, yun ang tinutukoy niya. Isang lalaki, isang babae na ikinasal bago magsama. Ngayon, ito ang tanong. Paano kung halimbawa, meron akong hindi kasekso na kinakasama ngayon? Does it mean hindi ako makakwalify sa panirahan sa bagong sanlibutan? Ano yung sabi ng teksto? Mga taong malinis sa moral at marangal ang pag-aasawang maninirahan sa bagong sanlibutan. So, ibig sabihin, kung nagsasama tayo na hindi magkasekso na hindi kasal, anong dapat gawin? Magpakasal. Para maging legal sa paningin ng tao at sa paningin ni Jehovah ang pag-aasawa. At sa bagay na yan, malaki may tutulong sa mga Bible study natin ng mga elders sa ating kongregasyon. Kasi tutulong sila para maisaayos yung ating paraan ng pamumuhay para makwalify tayo sa paninirahan sa bagong sanlibutan. Tapos, pag-ibig ang damdaming mangingibabaw sa mga taong mabubuhay sa bagong sanlibutan. Pag sinabing pag-ibig, ito yung pag-una sa kapwa bago yung sarili. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Lagi bang gusto natin mauna tayo? Lagi bang gusto natin na tayo yung sikat? So ito yung pagkakataon na i-refine yung ating sarili. Gusto natin na unahin ang kapakanan ng ating kapwa bago yung ating sarili. Alam niyo ba na sa bagong sanlibutan, walang dako doon yung mga taong di makadiyos, mga sakim, o kaya ay materialistiko? So bakit? Kasi sa bagong sanlibutan, wala nang material na mga bagay. Di ba? Kapag sinabing materialistiko, ang focus nila ay material. Sa bagong sanlibutan, wala na ito. So kung gusto natin makapanirahan sa bagong sanlibutan, sisikapin natin na magkaroon ng tamang mindset, may kinalaman sa material, na tayo, nagtatrabaho, hindi para unahin sa buhay natin, kundi pang suporta sa gawain ng kaharian. Ngayon, baka sabihin natin, hindi ba masyadong mataas yung standard ni Jehovah? Baka naman merong bagong sanlibutan, pero wala naman nakatira doon. Anong masasabi natin? Hindi. Kasi alam ni Jehovah na tayong mga lingkod niya ay makakaabot sa makatwirang antas sa qualification ito.
Sa katunayan, kilalang kilala tayong mga saksi ni Jehovah sa ating matuwid na mga paggawi. Ang totoo nga, yung mga tao sa paligid natin, nagsasabi sila na iba yung paraan ng ating pamumuhay sa kanila. Kasi nga, nagbihisa tayo ng bagong personalidad. At yung personality pala na iyon ay ina-align na sa paninirahan sa bagong sanlibutan. Kaya ngayon, ano yung pwede natin gawin para lubusang ma-qualified sa paninirahan sa bagong sanlibutan? Siyempre, gusto natin mangaral at ipaabot sa mga tao yung mensahe ng kaligtasan ni Jehovah. Tulungan natin sila na malaman na merong alulod na ginagamit si Jehovah, yung governing body, para maghatid sa atin ng pagkain sa tamang panahon. At hindi ito yung panahon para magpatumpik-tumpik na. Bakit? Kasi kailangan natin kumilos ngayon pa lang para makaligtas sa huling mga araw. Kasi malapit nang matapos ito. Ang tagal-tagal na nagtiis ni Jehovah. Hindi ito yung panahon para tayo imupo doon sa isang rocking chair, kagaya ng nasa ating artwork. Kasi isipin natin, maghapon tayong magpatumba-tumba. Maghapon nating isipin na tayo nasa bagong sanlibutan. May narating ba tayong lugar? Wala. Kaya kumilos na ngayon para maligtas tayo mula sa malaking kabigatian. Salamat doon sa ating artwork. Pero baka may tanong natin, sulit ba na i-give up ang mga bagay na meron sa libutan ito at asamin ang tunay na buhay sa pamamahala ng ating Panginoong Yesus? E di itry natin i-compare. Yung susunod nating artwork, ipa-flash niyan yung mga bagay na ini-offer ng sanlibutan ito. Ano yan? Una, makapagtapos ng higher education. Bakit? Para kumita ng mas maraming pera, magkaroon ng mas magandang bahay, magkaroon ng magagarang sasakyan, magkaroon ng maraming biyahe. Pero, kung papansinin ninyo, yung ilalim niyan, ano yung napansin ninyo? Di ba, malapit na siyang mabuwal, konting kanti lang, mawawala na yung mga bagay na i-offer ng sanlibutan ito. So habang pinag-iisipan natin yan sa artwork na yan, pansinin yung ini-offer naman ni Jehovah para sa maninirahan sa bagong sanlibutan. Una, sa bagong sanlibutan, paraiso na yung buong lupa. Kaya hindi natin kailangan mag-travel pa. Kasi yung meron dito, yun din yung meron sa kanila, sa ibang lugar. Ikalawa, sabi doon sa awit 46:9, mawawala na ang digmaan. Pansinin ninyo, sa bagong sanlibutan, hindi na tayo maglalak ng ating mga pinto. Mawawala na yung mga grills ng ating mga bintana. Hindi na tayo mangangamba na baka ma-hold up tayo, makidnap tayo, or medyo alas 6 na ng hapon, wala pa yung ating mga anak o apo. Bakit? Wala nang masasama sa bagong sanlibutan. Tapos, sa bagong sanlibutan, hindi na rin magkakaroon ng gutom. Imagine ninyo, hindi na kailangan pang lumayo ng isang head of the family o ng breadwinner ng pamilya, malayo sa kanyang pamilya para magtrabaho. Kasi ang sabi ni Jehovah, sagot na niya yung pagkain natin sa araw-araw. At alam niyo ba na sa bagong sanlibutan, hindi lang libreng dialysis ang ibibigay ni Jehovah o libreng gamot sa alta presyon. Kasi mismo yung ugat ng sakit, aalisin ni Jehovah. Mga taong walang kapintasan at mga matuwid ang maninirahan doon. Kaya hindi na natin kailangang magbantay ng ating BP sa bawat umaga at sa bawat hapon. Kasi nga magiging sakdal yung ating kalusugan. Hindi na natin tatanungin yung ating kakilala na kamusta siya. Kasi nga lagi nang malakas yung ating katawan. At itong kalagayang ito, ang sabi ni Jehovah, doon sa awit 37:11 at 29, mananatili magpakailanman. So kung ibabalik natin yung artwork kanina, di ba? Yung mga ini-offer ng sanlibutan, alin yung mas makatwirang piliin? Iyan na malapit nang mawala? O itong mabinanggit natin na habang buhay, tatamasahin natin? Kaya pa kasi yung tingnan ninyo ating huling artwork sa public lecture na ito. Iyan, yung tunay na buhay na iniaalok sa atin ni Jehovah. Iyan ang tatamasahin natin sa malapit na hinaharap. Kaya kung ikukumpara yung mga bagay na meron sa sanlibutan ito, yung mga bagay na iniwan natin or iiwan natin sa sanlibutan ito,
diyan sa mga bagay na pinag-usapan natin, alin ang mas sulit piliin? Maliwanag ang aral, kinakailangan kumilos na tayo ngayon, para mapabilang tayo sa malaking pulutong na mabubuhay sa ilalim ng ganung pamamahala ni Jehova at ni Jesus. Wala nang sakit, walang pagtanda, wala na ring kamatayan. O, yung bagong sanlibutan ay pinangako ni Jehova ay napakalapit na. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Galvez, sa iyong nakapagpapatibay na pahayag. Naging maliwanag sa amin kung bakit namin kailangan ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos at na hindi kayang ilaan ito ng tao, kundi ang Diyos na Jehova. Muli, maraming salamat po sa iyong pahayag. Dadako naman tayo sa pagtalakay ng Magasin ang Bantayan at ating tawagin si Rodolfo Ongki. Magandang umaga muli sa inyo, mga kapatid, mga bisita namin. Pasalamat kami na kayo ay narito at makasama sa ating pag-aaral. Kalawang bahagi ng ating pulong, ang pag-aaral ng Bantayan. Napakaganda ng ating pag-aaralan. At bago yun, tayo muna yung umawit dun sa 127. Angkop pa rin sa ating paksa. Ang uri ng pagkatao na dapat kong taglayin. Song 127. Pwede tayong tumayok, angkop sa ating kalagayan. Kaya ng inawit natin, nandun yung ating paksa na pag-aaralan, Aralin Artikulo 13. Ito ay salig sa 3.22 ng Lucas, nalulugod ako sa iyo. Natutuwa sa iyo si Jehova. Yan ang paksa natin. Minsan ba naisip mo kung natutuwa pa sa iyo si Jehova? Minsan ba sa dami ng problema mo ay ayaw na yata sa akin ni Jehova? Bakit patong-patong ang problema? So makaka-relate kayo at tayong lahat, mga kuminsan pagka pinagdadaanan tayo ng panghina ng loob at parang pakiramdam natin ay iniwan na yata ako ni Jehova. Ang paksa natin ay angkop na angkop, tabi natutuwa sa iyo si Jehova. Meron tayong tatlong mga tanong na sasagutin at habang tinasagot natin, madadama natin talaga yung sagot sa tanong na sa ating binangon ng mga tanong. Meron din mga karanasan at meron tayong artwork. So, handa na tayo para sa ating pag-aaral. Ang ating tagabasa ng parapo ay si Brother Julius Comok Jr. At handa nating basahin ang unang parapo. Sigurado tayo na natutuwa si Jehova sa bayan niya. Sinasabi sa Biblia,
Nalulugod si Jehovah sa bayan niya. Pero kung minsan, nasisiraan ng loob ang ilan at baka na itatanong nila, natutuwa ba talaga sa akin si Jehovah? Naisip din niya ng maraming tapat na lingkod ni Jehovah noong panahon ng Biblia. So, tanong natin sa paragraph 1. Anong posibleng naisip ng ilang tapat na lingkod ni Jehovah? Sister Tagumila. Naiisip ng ilang tapat na lingkod ni Jehovah noon at minsan nasisiraan pang anang loob at naitanong sa sarili nila ang tanong na natutuwa ba talaga sa akin si Jehovah? Isa na nga po dito ay si Job sa 29:2 at 4. Salamat. So, sinong kilala pa natin na binanggit din sa Biblia na nakadama rin ng ganong sitwasyon? Sister Fe Homo? Sa awit 51:11, pinanggit din po si David nung makagawa po siya ng malubhang kasalanan, nadama po niya na hindi siya karapat-dapat na maglingkod kay Jehovah. Salamat. Sister Samson? Sa ulat naman ng unang Samuel, 1:6-10, ang tinutukoy dito na nagtanong din ay si Hannah kasi wala siyang anak noon. Kaya iniisip niya na, kumbaga, hindi siya sinasang-ayunan ni Jehovah. Nakuha na natin tatlo? Okay na? Sige, tingnan natin yung paragraph 2. Malinaw na makikita sa Biblia na pwedeng matuwa si Jehovah sa di perpektong mga tao. Paano? Dapat tayong manampalataya kay Jesucristo at magpabautismo. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin sa iba na pinagsisisihan na natin ang mga kasalanan natin at nangako tayo sa Diyos na gagawin natin ang kalooban niya. Napakasaya ni Jehovah kapag ginagawa natin ang mga ito para maging kaibigan natin siya. Kung gagawin natin ang buong makakaya natin para matupad ang panata natin sa pag-aalay, matutuwa sa atin si Jehovah at ituturing niya tayong malapit na kaibigan. Tanong natin sa 2. Kanino natutuwa si Jehovah? Ken, nagtataas ka ba ng kamay sa Zoom? Okay. Baka hindi siguro wala na yung raise niya. Sino gusto sumagot nun? Sister Loreto. Una nga po, pwedeng matuwa ang Diyos na Jehovah sa mga di perpektong mga tao. Lalo na po kapag nanampalataya sila kay Jesus at nagpabautismo. Kaya ano yung gagawin natin para matuwa si Jehovah sa atin kahit hindi tayo perpekto? Bukod doon sa nabanggit na. Sister Praila, Moyo. Mapasaya natin si Jehovah kapag ginawa natin ang mga ito para maging kaibigan natin siya. Yun. Okay. So, nandyan yung mga kinalulugdan ni Jehovah. No? Pinagabi na sa atin kung ano yung gagawin natin para tayo kalugdan ni Jehovah. No? Okay. Anong tawag ni Jehovah doon sa mga kinalulugdan niya? Ayon sa awit 25:14. Sister Igama. Tuturing niya po tayong matalik niyang kaibigan. Ayan na. Okay. So, tingnan natin yung tatlong tanong na tatalakayin natin para mapag-usapan natin mabuti ito. Sa 3. Pero bakit naiisip ng ilan kung minsan na ayaw ng Diyos sa kanila? Paano ba ipinapakita ni Jehovah na natutuwa siya sa atin? At paano makakasigurado ang isang Kristiyano na natutuwa sa kanya ang Diyos? Sa paragraph 3, ano yung tatlong tanong na tatalakayin natin? Banggitin ng isa. Si Chloe. Pero bakit naiisip ng ilan kung minsan na ayaw ng Diyos sa kanila? Ayun. Kalawa. Si Luke. Tawag natin si Luke. Paano ba ipinapakita ni Jehovah na natutuwa siya sa atin? Ayan. Makinig ka mabuti, Luke. Makakita mo sagot niya mamaya, ano? Ito si Crystal, masagot din sa harapan. At paano sigurado ang isang Kristiyano na natutuwa sa kanya ang Diyos? Ayun.
mamaya tatanungin kayo kung nasagot yung mga tanong na yan. Sige, salamat sa inyong mga komento. Punta tayo sa unang tinanong na binangon kung bakit posibleng naisip ng ilan na ayaw sa kanila ni Jehovah. Sa 4 and 5. Mula pagkabata, marami ang nag-iisip na wala silang halaga. Sinabi ng brother na si Adrian, pakiramdam ko lagi, wala akong kwenta. Noong bata pa ako, ipinapanalangin ko na sana makatira sa paraiso ang pamilya ko. Pero sigurado ako na hindi ako makakasama sa kanila. Sinabi naman ni Tony na lumaki sa pamilyang di saksi. Kahit minsan, hindi sinabi ng mga magulang ko na mahal nila ako o na proud sila sa akin. Kaya pakiramdam ko, hindi sila matutuwa sa akin kahit kailan. Kahit nararamdaman natin kung minsan na wala tayong halaga, tandaan na si Jehovah mismo ang naglapit sa atin sa Kanya. Nakikita niya ang magagandang katangian natin na baka hindi natin nakikita at alam niya ang nasa puso natin. Kaya makakapagtiwala tayo sa sinabi niya na mahalaga tayo sa Kanya. Sa paragraph 4 and 5, kahit naisip natin na wala tayong halaga, sa ano tayo makakasiguro? Sister Gina Cruz? Tandaan nga po natin na si Jehovah mismo ay naglapit sa atin sa Kanya. At baka nakikita niya yung magagandang katangian natin na baka hindi naman natin nakikita. At alam niya ang nasa puso natin. Kaya nakakatiyak tayo, makatitiwala na sinasabi niya na mahalaga tayo sa buhay. Okay. Bakit ba, ano ba yung dahilan ng iba? Bakit pakiramdam nila ganun sila? Merong karanasan dito na binanggit no? Brother Domingo. Yung si Tony binanggit dito na kahit minsan daw ay hindi binanggit ng kanyang mga magulang na mahal siya. Kaya nasanay sa mulang bata na talagang parang wala siyang kwenta. Kaya kung gano'n ang mga magulang niya, baka gano'n din si Jehovah, wala siyang kwenta sa kanya. Kaya yun ang nagiging kaisipan niya. Si Tony naman, ano naman ang damdamin ni Tony? Pwede niyo komentuhan yung karanasan ni Tony. Sister Simon? Naramdaman din po ni Adrian na wala din po siyang kwenta. Kaya noong bata pa daw siya, pinapanalangin niya na yung kanyang pamilya makatira sana sa paraiso. Pero siya mukhang malabo na makatira siya. Okay. Nakuha natin pareho, no? Salamat. Ano? So, ano yung tatandaan natin ulit, mga kapatid, kung gano'n ang pakiramdam natin? Ano yung dapat nating tandaan na para makakasiguro tayo doon? Sisters, Brother Tuason, pakisuyo. Natandaan natin yung binanggit ng Juan 6:44 na sabi doon, si Jehovah naglapit sa atin kay Jesus. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa Kanya, kaya inilapit tayo sa Kanyang anak para makilala siya, maging kaibigan siya. Ang ganda yun, ano? Alalahanin natin palagi yun. Ano? Tapos yung unang Samuel 16:7, gusto niyo komentohan niyo, Sister Jemel Aguilar? Pinanggit po doon na kung paano yung tao tumitingin siya sa physical na anyo. Ang Diyos ni Jehovah tumitingin sa puso ng isa. Kaya yung nakikita niya, yung magagandang katangian natin. At yung unang kronika, ikalawang kronika 6:30, anong punto ron? Brother Carlos? Kung minsan parang wala nakakaintindi sa hirap at kirot ng ating nararamdaman, pero may isang lubos na nakakaunawa sa ating puso, ang Diyos na Jehovah. Ayun. Dahil sa, anong sabi tungkol sa puso natin, saka si Jehovah? Salamat, Brother Carlos. Sister Irene, pahilagot. Mas dakila po ang puso ng Diyos na Jehovah kaysa sa atin. Ayun. Ang gandang punto mga kapatid. Ano? Punta tayo dito sa paragraph 6. Bago natin nalaman ang katotohanan, baka may ilan sa atin na nakagawa ng kasalanan at nakukonsensya pa rin hanggang ngayon. Kahit ang ilang tapat na Kristiyano, may pinaglalabanan pa rin mga kahinaan. Pakiramdam mo ba kung minsan, hindi ka kayang patawarin ni Jehovah? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Naramdaman din niya ng ibang tapat na lingkod ni Jehovah. Halimbawa, sinabi ni Apostol Pablo na miserable siya kapag naiisip niya ang mga kahinaan at nagawa niyang kasalanan. Siyempre, pinagsisisihan na ni Pablo ang mga kasalanan niya at nabautismuhan na siya.
Pero tinukoy pa rin niya ang sarili niya na pinakamababa sa mga apostol at ang pinakamakasalanan sa lahat. Sa paragraph 6, anong naramdaman ni Apostol Pablo dahil sa nagawa niyang mga kasalanan? Sister Gamboa? 21, sinabi niya na siya ay miserable dahil sa mga, kapag naiisip niya yung mga kahinaan niya at nagawa niyang kasalanan. Miserable tao daw siya, no? Brother J.S., salamat, Sister Gamboa. At kahit na po pinagsisihan na po ni Apostol Pablo ang mga kasalanan niya at nabautismuhan na po siya, tinukoy pa rin po niya ang sarili niya na pinakamababa sa mga apostol at ang makasalanan sa lahat. Tipin niyo, apostol yan, ano? Dumating siya sa ganung senaryo, no? Tataas ng kamay si Brother Mariano. Sige. Baka makaramdam din po tayo katulad po ni Apostol Pablo na kahit pinagsisihan na po niya yung kanyang mga nagawang kasalanan, baka po ang ilan po sa atin ay nakakapag-isip at nakakaramdam pa din po kung minsan kung mapapatawad pa ba tayo ni Jehovah. So anong natutunan natin dito? Bahil sa ganitong ulat ng Biblia, anong tinuturo nito sa atin? Kahit na ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, pwede pa rin. Sister Moyo. Na kahit po mga tapat na lingkod na sila ni Jehovah, mayroon pa rin po silang pinaglalabanan ng mga kahinaan. Yun. So, hindi kailangan maging sakdal. Kung minsan, may mga Bible study, hindi ako pwede maging saksi kasi nakagagawa pa rin ng kasalanan at may nagawa ng kasalanan. So, ito, makaka-relate din sila rito, no? Hindi tayo sa paragraph 7. Nangako ang Ama natin sa langit na napapatawarin niya tayo kung nagsisisi tayo. Kaya kung talagang pinagsisisihan na natin ang dati nating mga kasalanan, makakapagtiwala tayo sa sinabi ni Jehovah. Pinatawad na niya tayo. Ano dapat nating tandaan? Paragraph 7. Tungkol sa dati nating mga kasalanan. Sister Joan, Joso. Hindi po napupo si Jehovah sa nagkasala kung talagang pinagsisisihan at itinatakwil po ng isa ang kanyang makasalanang landasin. Kaya kapag nagpapakita po ang isa ng tunay at taimtim na pagsisisi, handa pong magpatawad si Jehovah. Kaya ano na ginawa ni Jehovah sa dati nating kasalanan? Dati mong kasalanan. Ano na ginawa ni Jehovah ron? Pakisuoy, ang katabi mo, Jemel. Tataas ng kamay. Ay, tataas na. Akala ko tataas ng kamay. Sorry. Brother Kevin, Timon. Binanggit po ng Colossus 2:13, buong puso ng pinatawad ng Diyos na Jehovah yung lahat ng mga kasalanan natin. Kaya, pinatawad ka na. Pinatawad na tayo, no? Ngayon tayo sa... Pero kumisan, ganun pa rin. Hindi ko pa rin maalis yung pakiramdam na yun. Tingnan natin sa 8 and 9. Gusto nating lahat na magawa ang buong makakaya natin sa paglilingkod kay Jehovah. Pero para sa ilan, hindi nila mapapasaya si Jehovah. Pakiramdam kasi nila, kulang ang nagagawa nila. Sinabi ng sister na si Amanda, madalas, iniisip ko na para maibigay ko kay Jehovah ang best ko, dapat na marami akong ginagawa para sa Kanya. Kaya madalas, sinusubukan kong gawin ang higit sa makakaya ko. At kapag hindi ko nagawa iyon, iniisip ko na dismayado sa akin si Jehovah kasi iyon ang pakiramdam ko sa sarili ko. Paano natin maaalis ang pakiramdam ng hindi natin mapapasaya si Jehovah? Tandaan na makatwiran si Jehovah. Hindi niya inaasahan na gagawin natin ang higit sa makakaya natin. Natutuwa siya kapag ginagawa natin ng buong makakaya natin para sa Kanya. Pag-isipan din ng mga halimbawa sa Biblia na naglingkod ng buong puso kay Jehovah. Isa na dyan si Pablo. Maraming taon siyang masigasig na naglingkod. Naglakbay siya ng libo-libong kilometro at nagtatag ng maraming kongregasyon. Pero nang magbago ang sitwasyon niya at hindi na siya masyadong makapangaral gaya ng dati, natuwa pa rin ba sa kanya ang Diyos? Oo. Pinagpala siya ni Jehovah kasi patuloy niyang ginawa ang buong makakaya niya. Baka maranasan din natin iyan. Posibleng magbago ang nagagawa natin para kay Jehovah. Pero ang mahalaga sa Kanya ay kung bakit tayo naglilingkod. Pag-usapan natin ngayon ng ilang paraan kung paano ipinapakita ni Jehovah na natutuwa siya sa atin. Dun sa 8 and 9, bago natin ibangon yung tanong na yun, ano ba yung damdamin ng iba talaga tungkol sa kanilang pagpapasaya kay Jehovah? Ano ba yung natadama nila? Ito yung komentuhan yan.
Sister Ongkinko. Nadadaman nila na hindi nila mapapasaya ang Diyos na Jehova. Yun. Meron tayong karanasan? Sister Jennifer Homo. Salamat, Sister Ongkinko. Si Sister Amanda po, ang sabi po niya, iniisip niya para mabigay po niya kay Jehovah yung best niya, dapat marami pong ginagawa para sa Diyos na Jehovah. Kaya sinubukan niya pong gawin yung higit dun sa makakaya niya. Pero kapag hindi niya po yung nagagawa, nadidismaya siya kasi pakiramdam niya, kulang po yung nagawa niya para sa Diyos na Jehovah. Ngayon, ano? May yung damdamin niya, no? Ngayon, ang tanong natin na ito, paano natin, kung nangyayari ito sa atin, nangyayari ito sa inyo, paano natin maalis ang pakiramdam na hindi natin mapapasaya si Jehovah? Ano magagawin natin? Ayun, tataas na kamay talaga na yan. Ano ang pangalan mo, sister? Sister Gaita po. Okay. May dalawang punto po dito na nakita ko. Una, huwag nating ikumpara yung nagagawa natin noon sa ngayon. Kasi halimbawa po ni Pablo sa Gawa 28:30, sa halip po na mag-focus siya sa mga nagagawa niya sa labas noong nakakulong siya ng 2 taon sa bahay, sinulatan niya yung mga kongregasyon sa Efeso, Pilipos, Colosas, pinatibay niya yung mga kapatid. Pangalawa, hindi yung dami yung nagagawa natin yung basehan ni Jehovah, kundi yung motibo natin kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya yung punto dito, gawin lang natin yung best natin ayon sa ating sitwasyon ngayon, mapapasaya natin si Jehovah. Salamat. Punto na yan. Okay. Brother Awao. Isipin din po natin lagi na ang Diyos na Jehovah ay Diyos ng katwiran. Kaya hindi po niya ine-expect sa atin na gagawa tayo ng hindi natin makakaya. Ang ine-expect lang niya po sa atin, yung kaya lang natin gawin. Yeah. Si Amanda, anong ginagawa niya? Ba't isip niya, nadidismaya ang Diyos sa kanya? Si Amanda kanina, anong problema niya? Anong ginagawa niya? Sister Karen. Sinusubukan niya pong gawin yung higit pa dun sa makakaya niya. Ayun. Kaya talagang madidismaya ka nga, ano? Hindi lang ikaw, pati si Jehovah, ayaw na sa akin ni Jehovah, hindi ko magawa yung hindi ko kaya. Nakalimutan niya yung hinihiling ni Jehovah lang sa atin. Ano? Brother Loreto, salamat sa Karen. Isang bagay para mapalungkot mo yung Diyos, yung sinabi niya, huwag mong pagtiwalaan. Sinabi niya na pinatawad na kita sa iyong kasalanan. Pagkatapos ng inisip mo, hindi pa ako napapatawad. Malabas na yung ating pagtitiwala doon sa salita ng Diyos na pinatawad na kita, ay nagkakaroon ng balongbong ng pag-aalinlangan. Hindi yun nagiging malinaw sa atin. Pag sinabi ng Ama, ng Diyos na Jehovah na pinatawad na kita, talagang pinatawad ka na niya. Salamat. Brother, wala ko naisip ko. Brother Domingo. Kaya magandang halimbawa nun si Pablo. Kasi noon, si Pablo ay nung una, talagang napakasigasig siya. Siya naglalakbay na tagapangasiwa. At talagang masasabi natin na talaga siya ay nakakapagpasaya kay Jehovah. Pero dumating ng panahon, nagbagong kanyang kalagayan. Hindi na siya gaanong makapangaral, hindi na malaya. Pero binanggit ng Biblia na siya pa rin ay kinalugdan ni Jehovah sapagkat ginagawa niyang kanyang buong makakaya sa kabila ng limitado ng panahon para sa paglilingkod. Kaya ganoon din tayo. Kasi yung ating kalagayan, maaaring magbago din. Baka noon malakas tayo, ngayon medyo mahina na. Kaya ang pinapahalaga ni Jehovah, yung kung anong the best ang ginagawa natin, yung kakayahan natin na magawa na paglilingkod. Yun ang pinapahalaga ni Jehovah, hindi yung higit sa ating makakaya ang kanyang hinahanap. Bukod doon, ano pa yung mahalaga kay Jehovah? Maikli, Sister Awao. Mahalaga po sa Diyos ni Jehovah ay kung bakit po tayo naglilingkod sa Kanya. Ayun, yung motibo natin, ano? Okay. Ganda yan, ano? Salamat sa inyong mga komento, no? Nabuo natin yung punto na yun, ano? So, punta na tayo doon sa paano naman pinakikita ni Jehovah na natutuwa siya sa atin. Meron 3 dahilan, 3 mga paraan na pinakikita ni Jehovah. Kunin natin yung number 10. Ibinigay niya sa atin ang Biblia. Gustong-gustong ipakita ni Jehovah sa mga lingkod niya na mahal niya sila at natutuwa siya sa kanila. Sa Biblia, 2 beses sinabi ni Jehovah kay Jesus na siya ang kanyang anak na minamahal at kinalulugdan. Gusto mo bang marinig
na sinasabi rin iyan ni Jehova sa iyo? Hindi direktang nakikipag-usap sa atin si Jehova mula sa langit. Ginagamit niya ang Biblia. Kapag binasa natin ang sinabi ni Jesus sa mga ebanghelyo, para na rin nating naririnig na sinasabi sa atin iyon ni Jehova. Perpektong natularan ni Jesus ang mga katangian ng kanyang Ama. Kaya kapag nabasa natin na sinabi ni Jesus sa di perpekto pero tapat na mga tagasunod niya na natutuwa siya sa kanila, pwede nating isipin na sinasabi sa atin iyon ni Jehova. So sa paragraph 10, ano yung isa sa mga paraan na pinapakita ni Jehova na natutuwa siya sa atin? Sister Carlos, doon sa mother's room. Binigay niya po sa atin ang Biblia. Ayun, okay, salamat. So, babasahin natin muna ng inyong 1:16-27. Okay, tawagin natin si Joaquin. Sige, Brother Joaquin, pakisuyo. Mahal kayo ng Ama dahil minahal ninyo ako at naniwala kayo na dumating ako bilang kinatawan ng Diyos. Salamat, Joaquin, sa pagbasa. Tanong natin, paano natin pwedeng marinig ang sinasabi ni Jehova na natutuwa siya sa atin? Sister Tuason. Doon po sa binasang teksto, sinabi po ni Jesus na mahal kayo ng Ama dahil minahal ninyo ako. Si Jesus po yung perfectong refleksyon ng personalidad ng kanyang Ama. Kaya kapag po nabasa natin sa Biblia na sinabi ni Jesus na natutuwa siya sa atin bilang mga tapat na tagasunod niya, pwede nating isipin na mismong si Jehova po yung nagsasabi sa atin noon. Sino ba aktual na nakarinig na sinabi na natutuwa ako sa iyo? Meron kayong alam na record sa Bible nun? Sister Samson? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus ang nakarinig talaga na sinabi ni Jehova, nalulugod ako sa iyo. Pero anong natutunan natin ngayon kahit hindi natin marinig aktual yung boses ni Jehova? Paano pinaparaan ni Jehova yung kanyang pagkasabing, natutuwa ako sa iyo? Sige, sa JM. Hindi na po direktang nakikipag-usap sa atin si Jehova mula sa langit po. Ginagamit po niya yung Biblia. Okay. Kaya anong gagawin natin para marinig natin sinasabi ni Jehova, nalulugod ako sa iyo? Sister Galvez, anong gagawin sa bahagi natin? Dapat po basahin natin yung sinabi ni Jesus sa mga ebanghelyo para natin marinig yung sinasabi sa atin ni Jehova. Ayun. Magbasa tayo ng messages sa ating social media. Ay, hindi pala yan, ano? Okay. Natin yung artwork. Mayroong artwork. Isa lang ipakita natin muna. Ayun. So, anong ginagawa ng sister dyan? Sister Doom. Sa larawan po, hawak po ng isang sister yung Bible habang binabasa niya po ito. Para sa atin naman po, isang paraan na marinig din po natin na sinasabi ni Jehova sa atin na mahal niya tayo, natutuwa siya sa atin, basahin rin po natin yung Bible. Ano masabi niyo sa expression ng mukha ng sister na matalag babasa ng Bible? Sister Kamarig. Nakikita po natin doon na masayang siyang nagbabasa ng Biblia. Diba, no? Kaya maganda yan, ano? Tinuturuan tayo kung ano yung paraan ni Jehova para ipakita na natutuwa siya sa atin. Ano? Paano pag may problema na? Sa 11. Ibinibigay niya kung ano ang kailangan natin. Gustong-gusto tayong tulungan ni Jehova. Halimbawa, inilalaan niya ang material na mga pangangailangan natin. Pero kung minsan, posibleng hayaan ni Jehova na makaranas tayo ng mga problema gaya ng nangyari kay Job. Ibig bang sabihin nito, ayaw na sa atin ng Diyos? Hindi. Ang totoo, pagkakataon nito para mapatunayan natin kay Jehova kung gaano natin siya kamahal at na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya. At habang tinutulungan niya tayo na makapagtiis, mararamdaman natin na mahal niya tayo at sinusuportahan. So ano yung ikalawang paraan na pinakikita ni Jehova na natutuwa siya sa atin? Sister Kalimlim, Remy? Okay, salamat. Kuha na, no? Nakarelate ka dyan, Sister Remy. Talagang binibigay sa atin, kailangan natin. Ngayon, punta tayo sa tanong, ano? Santiago 1:12 muna, basahin natin. Sister Ami Relox.
Maligaya ang taong patuloy na nagtitiis ng pagsubok dahil kapag kinalugdan siya, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ni Jehovah sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Salamat. Pagbasa, sa tanong sa 11, kapag may mga problema tayo, ibig mong sabihin, ayaw na sa atin ni Jehovah? Yun lang muna sagutin natin. Yes or no lang yan. At sige, pakisuyo yung Bible study ni, hindi ko natandaan yung pangalan niya. Chona po. Hindi. Okay. Salamat Very good. Salamat sa komento mo. Hindi po. Ay, hindi. Yun. Hindi pa pala komento. Pangalan pa pala. Hindi gumagana yung aking hearing aid. Pasensya na. Salamat sa iyong komento. Inulaan ko na lang. Yun pala. Iba pala yung nadinig ko. Pangalan pala yun. Salamat. Pinahalagahan namin ng iyong pakibahagi. So, kahit yung mga interesado, pwedeng komento. Very good. So, ipaliwanag. Bakit hindi? Kasi siya mismo, sumagot, hindi. Bible study pa siya. Sister Mariel, Homok. Kasi ito po yung chance natin na mapatunayan natin kay Jehovah kung gaano natin siya kamahal at na talaga nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya po nang binanggit dun sa Santiago 1:12, kapag patuloy tayong nagtiis, pagpapalain tayo ni Jehovah kasi mararamdaman natin yung suporta niya at na mahal niya tayo. Ayun. Dapat iba yung salita dyan sa Santiago. Ano yung salita dyan na kahit nalulugot sa iyo ang Diyos, meron pa rin mga babangang problema? Ano yung susing salita dyan na asahan natin may mga problema din kahit nalulugot sa iyo sa atin? Sister Homok, Jennifer? Yung pong sinabing patuloy na nagtitiis ng pagsubok, patuloy ibig sabihin po madami or meron at meron po tayong haharapin ng mga pagsubok. Salamat. Sister Dom? Kaya po sa tuwing natitiis po natin yung pagsubok, nararanasan po natin yung tulong at pagsang-ayon po ni Jehovah. Kung walang problema, ano yung pakitiisan? So, meron talagang babangang problema, Kahit na nag-iilingkod na tayo kay Jehovah, At gaya ng binanggit kanina, patotoo yun, pagkakataon, pag may problema, malasin natin yun, ulitin natin yun. Pag may problema ka, malasin mong yun, para hindi ka manghina. Sige, Angel. Tawagin natin. Ito po yung pagkakataon para mapatunayan po natin kung gaano po natin kamahal ang Diyos na Jehovah at kung paano po tayo nagtitiwala sa Kanya. Ngayon. Kaya may problema, sabihin mo, Uy, may pagkakataon ako ngayon. Ano yun? Mapapasaya ko sa Jehovah. Kahit na, ang dami ko na naman problema. Ano ba na? Araw-araw na lang. Kita yung kaibahan, yung reaksyon natin pag may problema. Anong reaksyon niya? Tapos ano yung mararamdaman ninyo pagka kayo ay meron nang nakikitang tulong ni Jehovah, kaya kayo nakapagtitiis? Sister Marlene, relax. Mas mararamdaman po natin na mahal po tayo ng Diyos ni Jehovah at sinusuportahan po tayo. Ayun. Anong epekto sa iyo ngayon pag nangyayari na ngayon yan? Sa iyo? Anong epekto? Ako, kalimutan ko pangalan ng sister, ng katabi ni Sister Kaasi. Sister Hinay po. Okay. Cora Hinay. Ayun. Kaya po, kapag ganun ang pagmamahal sa atin ng Jehovah, talagang gustong-gusto ko talaga na mahal ko talaga siya dahil sa ipinakita niyang pagmamahal sa atin. Ayun. At ano mangyayari sa relasyon mo sa Diyos? Brother Rabanes. Mapapatibay po ang relasyon natin kay Jehovah. Ayun. At lalong, Sister Loreto, salamat, Brother Rabanes. Lalo tayong magiging malapit po sa Diyos na Jehovah. So, maganda itong pananaw na ito. Ito tinuturo sa atin ni Jehovah, pag may mga nangyayari sa ating mga problema. Sa halip na isipin natin na ayaw na sa akin ni Jehovah, Kung tayo nandito, kita yung isang magandang example dito sa 12. Isipin ang nangyari kay Dimitri, isang brother sa Asia. Nawalan siya ng trabaho. At kahit maraming buwan na siyang naghahanap, wala pa rin siyang makita. Para ipakitang nagtitiwala siya kay Jehovah, dinagdagan niya ang panahon niya sa ministeryo. Lumipas ulit ang maraming buwan, pero wala pa rin siyang makitang trabaho. Pagkatapos, nagkaroon siya ng malubhang sakit at naging bedridden siya. Kaya
Inisip niya na hindi na siya mabuting asawa at tatay at na baka ayaw na sa kanya ni Jehova. Isang gabi, may ibinigay sa kanya ang anak niyang babae na isang papel. Nakaprinto ng Isaiah 30:15. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Sinabi ng anak niya, Daddy, kapag nalulungkot po kayo, isipin niyo ang tekstong ito. Na-realize ni Dimitri na sa tulong ni Jehova, may nakakain pa ang pamilya niya, may naisusuot at may tirahan. Sinabi niya, ang kailangan ko lang gawin, manatiling panatag at patuloy na magtiwala kay Jehova. Kung ganyan din ang sitwasyon mo ngayon, makakasigurado kang nagmamalasakit sa iyo si Jehova at tutulungan ka niya na makapagtiis. Okay, sa 12, no? Anong matututuhan natin kay Dimitri? Ano ba yung naging problema ni Dimitri? Ano nangyari sa kanya? Una, ano nangyari? Si kay Joaquin, ano nangyari sa kanya? Yung isa muna, ano nangyari? Nawalan po siya ng trabaho. Ayun. Kaya anong ginawa niya ngayon? Wala siyang trabaho. Sister Porciuncula. Dahil wala pa po siyang trabaho, dinagdagan po niya yung panahon niya sa ministeryo. Pero lumipas yung maraming buwan, wala pa rin siyang nakita talagang trabaho. Okay. So, maraming buwan, naghanap ng trabaho, nagdagdag ng ministeryo. Tapos ano nangyari? Sister Jimia. Nagkaroon po siya ng malubhang sakit at naging bedridden po siya. Imagine ba niya ang sitwasyon? So, ano ngayon ang naging epekto sa kanya lahat nito? Sister Pani, Gama. Sister Gama. Naisip po niya na hindi na siya mabuting asawa at tatay na baka ayaw na sa kanya ni Jehova. Pero isang gabi, may binigay sa kanyang anak na babae na isang papel na yun ay doon sa Isaiah 30:15. Sabi doon na magkaroon siya ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Sabi na anak niya, Daddy, kapag nalulungkot po kayo, isipin ninyo ang tekstong ito. Yung larawan, tingnan natin yung larawan ng kapatid. Salamat, Sister Gama. Okay. Kaya na sabi ng anak, ulitin nga natin, nung lumapit sa tatay, Sister Mariano. Salamat, Sister Gama. Makikita po natin sa larawan si Brother Dimitri at ang kanyang anak na nagbigay po sa kanya ng isang papel na may nakaprint na teksto sa Isaiah 30:15 at sinabi po ng anak niya na kung nalulungkot siya ay isipin niya po yung teksto na yun. Ayun. Sabagay, ito reenactment lang ito, hindi naman talaga. Pero yan yung tagpo. Salamat na komento na yan. So ano ngayon ang epekto nito kay Dimitri? Ang epekto kay Dimitri. Sister Tanhoko. Ang sinabi ho niya na kailangan niya manatiling panatag at patuloy siyang magtiwala sa Diyos na Jehova. At kung ganito ang mangyayari sa ating kalagayan, ay ganun din ang kailangan natin na lubusan tayong magtiwala sa Diyos na Jehova. Ayun. At sabi niya, kahit hindi kami walang trabaho, ano pa rin nangyayari sa kanya? May sakit pa siya. Ano pa rin nangyayari? Brother Kimuel. Simon. Kahit ganun po yung nangyari, ay nakakasurvive pa rin po sila sa tulong ni Jehova. Meron pa rin po sila nakakain, nasusuot, at may tirahan pa rin po sila. So ano na lang assignment niya? Naisip niya ngayon. Ano na lang assignment niya ngayon kay Jehova? Sister Tangkilino. Na yung kailangan niya lang gawin ay manatiling panatag at patuloy na magtiwala kay Jehovah. Ayun. Hindi siya pwede magtrabaho. Bedridden no? So, ina lang gagawin niya. Hindi na siya hanapan ni Jehovah ng iba pang mga bagay, no? Nakarelate ba tayo rito? May mga kapatid ba kayong kilalang ganyan ng sitwasyon? Ito yung nilaan ni Jehovah para makapagpatibay sa kanila, no? Kaya ano sabi doon sa huling pangusap? Katapos banggitin yung kaso na yon, Sister Marlene Relox. Kung ganyan din ang sitwasyon mo ngayon, makakasiguro daw kung nagmamalasakit sa iyo si Jehova at tutulungan ka niya na makapagtiis.
Okay, salamat. Ano, may damdamin yung sagot na yun. Ano? Salamat na kita natin, nakaka-relate tayong lahat na pinag-aaralan natin. Ano? Kaya, tandaan niyo yung pangalawa, no? Yung pangalawang dahilan, ano? Yan yung naidiin sa atin. Ano, ano yung pangalawang dahilan na ginagawa ni Jehovah para sa atin? Sister King ko? Patuloy pa rin tayong pinaglalaan ni Jehovah ng pangangailangan natin. Ayun. Nakita ni Dimitri yon at naranasan din natin yan. Ano? Punta tayo doon sa pangatlo, sa 13. Ibinigay niya sa atin ang mga kapatid. Ginagamit ni Jehovah ang mga kapatid para ipakitang natutuwa siya sa atin. Halimbawa, pwede niya silang pakilusin na patibayin tayo sa panahong kailangan natin. Nangyari iyan sa isang sister sa Asia noong panahong marami siyang problema. Nawalan siya ng trabaho at nagkaroon ng malubhang sakit. Nakagawa rin ng malubhang kasalanan ng asawa niya at tatanggal sa pagiging elder. Sinabi ng sister, "Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Inisip ko na baka may nagawa akong mali, kaya ayaw na sa akin ni Jehovah." Nakiusap ang sister kay Jehovah na ipakitang natutuwa pa rin siya sa kanya. Paano siya sinagot ni Jehovah? Sinabi ng sister, "Kinausap ako ng mga elder at tinulungan nila akong makita na mahal pa rin ako ni Jehovah." Pagkalipas ng ilang panahon, humingi ulit siya ng tulong kay Jehovah. Sinabi niya, "Nang araw ding iyon, nakatanggap ako ng sulat galing sa mga kapatid sa kongregasyon. Napatibay ako sa mga sinabi nila. Naramdaman kong pinakinggan ako ni Jehovah." Talagang ginagamit ni Jehovah ang mga kapatid para patibayin tayo at ipakitang natutuwa siya sa atin. So, ano yung pangatlong paraan na ginagawa ni Jehovah para ipakitang natutuwa siya sa atin? Kaya si Jared, Brother Jared, portion ko lang. Ibinigay niya po sa atin ang mga kapatid. Okay, salamat. Ano? Very good. So, sino ang pwedeng gamitin ni Jehovah para ipakitang natutuwa siya sa atin? Isang sagot lang, may lang. Sister Ernest, daw. Ang mga kapatid po. Okay. Salamat, ano? Paano? Paano ginagamit ang mga kapatid? Ba tayo na yung... Anong gagawin ni Jehovah sa mga kapatid? Yun lang muna sagutin natin. Anong gagawin ni Jehovah sa mga kapatid? Brother Relox. Inakikilos niya po yung mga kapatid para patibayin yung mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Ayun. Kailan yon? Kailan gagawin ni Jehovah yun? Sister Jamel Aguilar? Sa panahong kailangan natin. Ayun. Kapag wala pa dumarating na tulong, na late si Jehovah, hindi na huli si Jehovah sa pagbibigay ng tulong. Okay. Ngayon natin sa example, ano yung ating halimbawa rito na gano'n na nangyari sa kanya? So, yung lahat yung karanasan ng sister sa hindi naman baka sa Pilipinas to, Asia, no? Sister Relox, Ami. Ano ba nangyari sa kanya? Nangyari po yan sa isang sister sa Asia noong panahong marami siyang problema. Nawalan po siya ng trabaho at nagkaroon ng malubhang sakit. Nakagawa rin po siya ng malubhang kasalanan. At ang asawa niya ay natanggal sa pagiging elder. Okay. So ano ngayon sinabi niya sa sarili niya? Brother Royland Rodriguez. Hindi niya alam kung bakit nangyari ito at naisip niya na hindi na siya mahal ni Jehovah. Okay. So, anong ginawa niya, mga kapatid? Tapos nun, Brother Domingo. Dahil inisip niya na baka may nagawa siyang mali, kaya ayaw na siya ni Jehovah, siya mismo nanalangin kay Jehovah, nakiusap siya, na ipakitang natutuwa pa rin siya sa kanya. At ano nangyari pagkatapos nun? Brother Kevin, Timon?
Dinadama nga po ito ni Jehovah sa pamamagitan ng kaayusan sa loob ng kongregasyon na shepherding. Dinalaw siya ng mga matatanda para palakasin sa kanyang sitwasyon. Ayun. Okay. May nangyari pa pagkatapos nito? Kaproblema na naman. Ano naman ang nangyari? Sister Mariel? Pagkalipas po ulit ng ilang panahon, nag-pray siya kay Jehovah para tulungan siya. At nung araw din pong yun, nakatanggap po siya ng mga sulat galing sa mga kapatid sa kongregasyon. Kaya talagang napatibay po siya at naramdaman niya talagang pinakinggan siya ni Jehovah. Anong lesson? Anong leksyon natutunan natin doon? Sister Loreto. Salamat, Sister Homo. Na talagang ginagamit po ng Diyos na Jehovah yung mga kapatid para po patibayin tayong lahat, yung isa't isa, para ipakita rin po na natutuwa rin po siya sa atin. Yeah. Tingnan natin yung artwork, mga kapatid. Sino gusto mag-komento sa artwork? Sister Irene Pailagot. Marahil po sila yung dalawang elder na dumalaw dun sa sister na taga-Asia para i-shepherding sila at patibayin siya sa kanyang mga problema. Ayan. Salamat. Yung tayo sa 14. Ipinapakita rin ni Jehovah na natutuwa siya sa atin kapag ginagamit niya ang mga kapatid para payuhan tayo kung kailangan. Halimbawa, noong unang siglo, ginamit ni Jehovah si Apostol Pablo para sumulat ng 40 na liham. Sa mga liham na iyon, nagbigay si Pablo ng prangka pero maibiging payo sa mga Kristiyano noon. Bakit iyon ipinasulat ni Jehovah? Mabuting ama kasi si Jehovah at dinidisiplina niya ang mga kinalulugdan niyang anak. Kaya kapag may nagbigay sa atin ng payo galing sa Biblia, hindi ibig sabihin nito na ayaw na sa atin ni Jehovah. Ang totoo, patunay ito na mahal niya tayo. Paano pa natin malalaman na natutuwa sa atin si Jehovah? Sa 14, anong isa pang paraan ni Jehovah para ipakitang natutuwa siya sa atin? Brother Homo, Giovanni? Kapag pinayuhan tayo ng kapatid galing sa Biblia, isa yung paraan para maipakita ng Diyos na Jehovah na mahal niya tayo. Ayun. Kaya ano yung hindi natin dapat isipin pagka tayo ay tumatanggap ng payo sa iba, gamit ang Biblia? Sister Gina Cruz? Huwag nating isipin na ayaw sa atin yung Diyos na Jehovah. Ay anong isipin natin pag gano'n naman? Sister Moyo? Salamat, Sister Gina. Isipin po natin yung tulad ng binabanggit sa Hebreo 12:6 na ang iniibig ni Jehovah ay kanyang dinidisiplina. Ayun. Katubayan ng pag-ibig pa pala yun, ano? Okay. Pero meron pa tayo isang paraan na pag-aaralan pa rin, ano? Dito tayo sa topic na iba pang paraan para malaman na natutuwa sa atin si Jehovah. Sa paragraph 15. Ibinibigay ni Jehovah ang banal na espiritu niya sa mga kinalulugdan niya. Isipin ito, na ipapakita ko ba ang ilang katangian na bunga ng espiritu ng Diyos? Mas matiisin ka na ba ngayon kaysa noong hindi mo pa kilala si Jehovah? Ang totoo, habang mas naipapakita mo ang mga katangian ng bunga ng espiritu ng Diyos, mas makakapagtiwala ka na natutuwa sa iyo si Jehovah. So, tanong natin, kanino binibigay ni Jehovah ang banal na espiritu niya? Sister Balingit, pakisuyo. Sa mga kinalugdan niya. Tama, no? Bakit ito nakapagpapatibay? Sister Samson. Kasi nakikita natin sa mismong buhay natin na natutuwa si Jehovah sa atin kasi habang tumatagal tayo sa pagiging lingkod ni Jehovah, mas naipapakita natin yung mga katangian ng banal na espiritu katulad ng pagiging matiisin, nagkakaroon ng self-control, mapagpigil sa sarili, at iba pang mga katangian na nalilinang natin, patunay yun na talagang mahal tayo ni Jehovah kasi naipapakita natin. Salamat, ano. Nakita ba niya yung box? Hindi natin mapag-usapan na yun, ano? Pero magandang, magandang project study natin, ano?
Yung mga katangian. Ilan ba yung mga katangian ng bunga ng Espiritu na binanggit sa Galatia? Ilan yan? At sa Kaasi, ilan po? Siyam po. Ayun. Salama, no? Hindi siyam na po, no? Siyam lang. Tagot naman, sister. Pagbata ang sumagot, siyam na po yun, ano? Salamat po, Sister Kaasi, no? So, doon sa artwork, tingnan natin. Meron tayong project study, hindi natin pag-usapan, pero nandyan yung mga referensya, no? Ngayon, punta sa artwork, tingnan natin yung artwork. Alin sa bunga ng Espiritu nakita niya na pinakita ng kapatid? Alin sa katangian ng bunga ng Espiritu pinakita niya? Hindi naman self-control, ano? Hindi naman, ano? Kapalagay niyo, alin? Sister Doom. Sister Doom. Yung kabaitan po. Kabaitan. Kasi sabi po dito, yung kabaitan, pinapakita sa salita at gawa. Ay, ang galing, ano? Okay. Kaya pag titingnan natin itong box na ito tungkol sa katangian ng Espiritu, ano yung tatanong natin sa ating sarili? Alin kaya sa siyam na ito ang duktungan nyo? Alin kaya sa siyam na ito na sa box na ito ang Brother Kevin, Simon. Ang pasusulungin ko pa. Ayun. Alin kaya meron na ako? Alin kaya dadagdagan ko pa? No? So para sa ating lahat yan, mga kapatid. No? Yan tayo sa 16. Ipinagkakatiwala ni Jehova ang mabuting balita sa mga kinalulugdan niya. Tingnan na naging epekto sa sister na si Jocelyn nang ibahagi niya sa iba ang mabuting balita. Minsan, lungkot na lungkot si Jocelyn sa pagising niya. Sinabi niya, wala akong lakas at pakiramdam ko, wala akong silbi. Pero pioneer ako at araw iyon ng paglabas ko. Kaya nanalangin ako at tumuloy sa pangangaral. Nang umagang iyon, nakilala ni Jocelyn si Mary na tumanggap ng Bible study. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Mary na nanalangin siya at humingi ng tulong sa Diyos nang kumatok si Jocelyn sa bahay niya. Ano ang natutuhan ni Jocelyn sa karanasan niyang ito? Sinabi niya, pakiramdam ko, parang sinasabi sa akin ni Jehova, natutuwa ako sa iyo. Siyempre, hindi naman lahat ng makakausap natin makikinig sa mensahe natin. Pero siguradong natutuwa si Jehova kapag ginagawa natin ang buong makakaya natin para maipangaral ang mabuting balita. Patayin natin yung unang Thessalonica 2:4. Brother Manuel, pakisuyo. Kundi nagsasalita kami bilang mga pinili ng Diyos na karapat-dapat pagkatiwalaan ng mabuting balita, hindi para maging kalugod-lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusuri sa puso namin. Okay, salamat sa pagbasa. 16, sino ginagamit ni Jehova para ipangaral ang mabuting balita? At anong epekto nito sa iyo? Yung unang tanong lang muna, sino ginagamit ngayon para ipangaral ang mabuting balita? Yun ang tema natin, di ba? Brother Rodriguez. Tayo pong mga saksi, no? Ayun. Nagministeryo. Official na si Brother Rodriguez. Dumatis mo na rin. No? Talagang kumpirmado talaga siya. No? Salamat. Ano? At ano ang epekto nito sa iyo na tayong ginagamit ni Jehova na ipangaral ang mabuting balita? Ano epekto sa atin? Sister Homok, Jennifer? Na mayroon po tayong silbi at tayo po ay kinalulugdan ng Diyos na Yehova kasi tayo po yung inatasan niya na magbigay ng mabuting balita tungkol po sa kanyang kaharian. Kaya isang pribilehiyo po yun na magamit ng Diyos na Yehova. At ano yung matutunan natin sa karanasan ni Jocelyn? Tingnan natin artwork kay Jocelyn. Anong matutunan natin dyan? Ano ba yung damdamin niya nung araw na yon bago siya lumabas? Tapos ano nangyari naman ng huli? Tapos anong epekto sa kanya pagkatapos? Sister Simon. Naramdaman niya po na parang wala siyang lakas at nararamdaman niya na parang wala siyang silbi kahit isa siyang regular pioneer. Pero
napagtagumpayan niya yun dahil nanalangin siya kay Jehovah at tinuloy niya pa rin po yung kanyang paglabas. At ang magandang resulta, natagpuan niya yung si Mary na nagpa-Bible study. Nakarelate kayo dyan, Sister Simon, ano? May mga karamdaman, ano? Tapos, anong nalaman niya kay Mary at anong epekto sa kanya noon? Bandang huli. Si Mary pala ay ano, ginagawa niya? Brother Homok, Giovanni? Nanalangin pala si Mary at humingi siya ng tulong sa Diyos. Sakto naman yung pagkatok ni Jocelyn sa kanya. Kaya ano naging, numalaman ni Jocelyn, ano ngayon ang sinabi? Anong naging epekto sa kanya? Ano nangyari? Brother, Sister Tranquilino. Pakiramdam niya na sinasabi sa kanya ni Jehovah na natutuwa ako sa iyo. Kaya pakiramdam niya noon, may silbi siya. Okay. Kaya nasabi doon sa huling pangungusap, mga kapatid? Sister Praila? Sabi niya na natutuwa si Jehovah kapag ginawa natin ang buong makakaya natin para ipangaral ang mabuting balita. Okay, salamat. 17 tayo, mga kapatid. Gusto ni Jehovah na makinabang sa pantubos ang mga kinalulugdan niya. Pero paano kung pakiramdam pa rin natin, ayaw sa atin ni Jehovah kahit na may pananampalataya tayo sa pantubos at bautisado na tayo? Tandaan na hindi laging mapagkakatiwalaan ang nararamdaman natin. Pero makakapagtiwala tayo kay Jehovah. Itinuturing niyang matwid ang mga nananampalataya sa pantubos at nangako siyang pagpapalain niya sila. Nakatulong kay Vicky nang pag-isipan niya ang tungkol sa pantubos. Na-realize niya, matagal na pala akong pinagtitiisan ni Jehovah, pero parang sinasabi ko sa kanya, gaano man kalaki ang pag-ibig mo, kulang pa rin niyan para mahalin ako. Hindi kayang takpan ng sakripisyo ng iyong anak ang aking mga kasalanan. Dahil pinag-isipan niya ang tungkol sa pantubos, naramdaman niyang mahal siya ni Jehovah. Mararamdaman din natin iyan at makikita nating natutuwa sa atin si Jehovah kung pag-iisipan natin ang tungkol sa pantubos. Basahin natin yung awit 5:12. Sino gusto bumasa? Si Brother Brandon. Portion ko lang, pakisuyo. Pagpapalain mo ang sinumang matuwid, O Jehovah, gaya ng isang malaking kalasag, poprotektahan mo ang mga kinalulugdan mo. Salamat pagbasa. Tanong 17. Anong natutuhan mo sa mga sinabi ni Vicky tungkol sa pantubos? May Vicky tayo rin dito, no? Sister Irene Pailagot. Katulad po ni Vicky, ito rin po yung nagpakilo sa akin na magpabautismo sa pamamagitan ng haing pantubos ni Jesucristo. Dahil napakatagal ko na pong Bible study, dahil 23 years old na po ako nung nabautismuhan. Pero gaya po ni Vicky, napag-isipan ko rin po yung napag-isipan niya na yung sakripisyong ibinigay ng Diyos na Jehovah, yung kanyang anak, ay napakahalaga po nun. Kung hindi ko pa po yun igagrab para paglingkuran ng Diyos na Jehovah. Nakaka-relate ka pala rin, no? Salamat sa iyong experience. Okay. Kaya tingnan sa artwork, mga kapatid. Kaya tayo makomento sa artwork. Okay, Brother Rabanes, pakisuyo. Iniisip ng kapatid na nagdusa siya o nahirapan siya dahil nasa loob siya ng kulungan. Marami siyang paghihirap doon. Ngunit nung naisip niya yung pantubos, yung naranasan ni Jesus na hindi lang sinaktan yung katawan ni Jesus, kundi marami pang panunuya na narinig ni Jesus. So inisip niya na maliit lang pala itong pagdurusa ko ngayon kung ihambing sa Panginoong Jesus na napakahirap ang dinaanan. Okay, salamat. Sister Spy, gusto mo komento? Ito si Sister Spy. Spirulina. Minsan po kasi baka maisip ng isa na dahil sa laki ng kasalanan niya o pagkukulang, hindi siya kayang mahalin ni Jehovah. Pero kapag po pala naisip natin yun, para nating sinasabi na maliit lang po yung pag-ibig ni Jehovah. Sa katunayan, napakadakila ng pag-ibig ni Jehovah. Kaya kahit gaano man kalaki yung kasalanan o kahinaan natin, kayang-kaya itong takpan ng pag-ibig ni Jehovah. Salamat. Tayo sa last paragraph, 18. Kahit nagsikap na tayong sundin ang mga natutuhan natin sa artikulong ito, baka panghinaan pa rin tayo ng loob kung minsan.
Baka magduda pa rin tayo kung talaga bang natutuwa sa atin si Jehovah. Kapag nangyari iyan, tandaan na nalulugod siya sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Kaya patuloy na maging malapit kay Jehovah at laging isipin ng mga patunay na natutuwa siya sa iyo. At huwag mong kalimutan na hindi malayo si Jehovah sa bawat isa sa atin. Okay. Maraming salamat sa paglilingkod, si Brother Homo. Doon tayo sa 18. Kung patuloy nating mamahalin si Jehovah, sa ano tayo makakasiguro? Brother Alburo. Hindi lamang makakasiguro, kundi makakasigurado tayo. Yung Santiago 1:12 kanina binanggit na kapag mapalugdan natin si Jehovah, siya ay matutuwa. At may binanggit doon na siya ay nangako na bibigyan tayo tatanggapin natin yung kuruna ng buhay kung patuloy tayo na umiibig sa Kanya. At siya inulit doon sa Apokalipsis 2:10. Kung halimbawa naparap tayo sa nilatawag na maaring kamatayan na buhay natin, nakataya. Binanggit kasi dito sa, basahin ko lang, sabi dito sa Apokalipsis 2:10, sa huling pananalita, patunayan mong tapat ka maging hanggang kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang kuruna ng buhay. Salamat po. Mali pa rin yung tanong ko. Makakasigurado. Tama yung sinabi ni Mayor Brother Alburo, no? Paano tayo makakasigurado? Ay, sigurado si Brother Alburo. Nagsitas pa ng text sa atin. No? Very good. At ano yung sabi sa 17:27? Ang quote lang yan. Tandaan natin palagi yun. Gawa 17:27. Sister Ira, pailagot. Hindi malayo si Jehovah sa bawat isa sa atin. Ayun. So, parang katabi lang natin. So, nandiyan siya palagi. Makalugod. Okay, mag-review tayo. Anong sagot mo? Bakit posibleng naisip ng ilan na ayaw sa kanila ni Jehovah? Sister Jana, Homo. Ayan, niisip po kasi nila na wala silang halaga. Yung iba naman po, nakokonsensya pa rin po sila sa nagawa nilang kasalanan bago po nila malaman yung katotohanan. At yung iba naman po ay pakiramdam nila na hindi po nila mapapasaya si Jehovah dahil kulang po yung mga nagagawa nila. Okay. Kalawang tanong, salamat Jana. Ano ang ilang paraan ni Jehovah para ipakita na natutuwa siya sa atin? Sister Loreto. Una-una po, binigay niya sa atin ng Biblia, yung mga kaibigan, mga payo galing sa Biblia, at marami pa pong iba. Okay. Ano pa yung maraming iba? Salamat, Sister Loreto. Sister Karen Amora. Hindi pong mga kapatid sa kongregasyon po natin, tulad po ng mga elder na talagang nagbibigay sa atin ng mga payo. Gayun din po yung mga payo pa ng ibang kapatid na galing po sa Bible at yung banal na espiritu po ni Jehovah. Okay, salamat na. Bakit tayo makakasigurado na natutuwa sa atin ang Diyos? Sister Moyo? Binibigyan niya po tayo ng banal na espiritu. Ipinagkakatiwala po niya sa atin yung mabuting balita. At gusto ng Diyos na Jehovah na makinabang tayo sa pantubos. Maganda yung punto yun, mga kapatid. So, tapos tayo sa ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, mga pakikinig na mabuti, mga nagkomento rin, pinapasalamatan yung nagtaas ng kamay tinatawag. Bigyan namin kayo pagkakataon sa susunod. Maraming salamat sa inyo lahat, pati sa mga bisita natin dumalo. Napatibay tayo nito na wala tayong dahilan mag-alinlangan, natutuwa si Jehovah sa atin. Marami tayong dahilan na pag-iisipan na talagang mahalaga tayo bilang individual. Ano man yung problema natin, problema sa kalusugan, problema sa financial, problema sa iba pang mga kalagayan din. Nandiyan ang tulong ni Jehovah sa atin palagi. Magtapos tayo at pamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na si Jehovah. Song number 88. Yung awitin natin, ang song number 88, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan. Pwede tayong tumayo kung sa ating kalagayan.